Nag-iisa ba tayo sa universe? May higit na 100 bilyong galaxy ang makikita sa universe. At hindi bababa sa 500 bilyong planeta sa Milky Way lamang. Hindi mo ba naisip na dapat may nahanap na tayo ngayon? Kahit na ang isang maliit na porsyento ng mga bilyong-bilyong planeta ay nag-host ng matalinong buhay, magkakaroon ng libu-libong mga extraterrestrial na sibilisasyon doon, ngunit wala tayong nakita. Nasaan ang lahat? Patuloy tayong nag-iisip kung bakit ang tagal nilang dumating. Kaya bang puksain ang ating buong sibilisasyon kahit na ang pinaka-friendly na mga alien? Ito ang paano kung at narito ang mangyayari kung binisita tayo ng mga alien bukas. May posibilidad na ilapat ang ating mga teorya sa ibang bahagi ng universe. Inaasahan nating darating ang mga alien para bisitahin tayo. Kahit na tayo mismo ay hindi pa nakakalabas sa ating mga kapitbahay, naniniwala tayo na mayroon silang mas maraming oras para sa pag-unlad ng teknolohiya upang gawing posible ang paglalakbay sa kalawakan. Kaya, eto na sila. Sa kanilang makintab na alien spaceship na lumilipad sa itaas ng ating mga ulo, ano ang gagawin natin? Sa pagkakaalam natin, walang gobyerno sa planetang ito ang may anumang uri ng alien greeting partiklaan. Kung biglang sumulpot ang mga alien sa langit, subukan mo lang maging cool. Sabihin na ang mga dayuhan ay mabait at nagpadala sa atin ng signal bago sa lakay ng ating planeta. Well, hindi mo malalaman ito kaagad. Hindi, hanggang na-verify na ng mga iba't ibang obserbatoryo ang signal na iyon. Oo, yun lang. Nandito na ang mga alien. Alam mo ba, nakuha mo ang nakakagulat na balitang ito mula sa iyong TV. Opisyal na kinumpirma ng NASA. Na-detect ang alien ship sa solar system. Hindi tayo nag-iisa sa universe. Magtutulungan ang mga ahensya at mga bansa sa buong mundo. Mabilis na susuriin ang antas ng banta sa ating planeta. Magpapatawag sila ng mga eksperto sa linguistics, psychology, combat at biology. At hayaan silang subukang makipag-ugnayan sa mga dayuhan. I-record ng mga grupo ng mga eksperto ang lahat ng pakikipag-ugnayan upang pag-aralan ang mga simpleng alien gesture at auditory reaction. Ang mga iyon ay makakatulong upang magpasya kung ang mga dayuhan ay dumating para makipagkaibigan o lipulin tayong lahat. Ang ilang mga tao ay maaaring maniwala na ang mga lider ng relihiyon ay ang dapat na magsalita. May nagsasabi sa akin na hindi natutunan ng mga alien ang ating mga wika sa paaralan. Kaya good luck sa sinumang susubok na makipag-ugnayan sa kanila. Habang ang pinakamatalinong tao sa mundo ay abala sa pagsisikap na bigyang kahulugan ang mga intensyon ng mga alien sa abot na kanilang makakaya, dapat lang, teka, ano kung gusto mo malaman ang itsura ng mga alien? Sumasang-ayon ng ilang eksperto sa ebolusyon na ang mga bagay tulad ng mga protina at DNA ay pareho kahit saang sanlibutan ka man nanggaling. Kung totoo yun, ang alien evolution ay magiging malapit sa evolusyon ng tao. Magkakaroon sila ng binocular vision na may mga mata na matatagpuan malapit sa utak. Katulad natin, sila ay nakabase sa lupa at may hindi bababa sa 2 paa para madaling makakilos at 3 daliri para mahawakan nila ang mga gamit. Gayunpaman, kung ang ilan sa ating sariling mga anyo ng buhay ay ganito ang itsura, subukang maglarawan ng isang bagay na nagmula sa ibang planeta. Samantala, sa Earth, habang ang mga gobyerno ay abala sa pag-iisip ng plano at aksyon, ang media ay patuloy na nagsasabi sa iyo na ikaw ay pinapayuhan na manatili sa loob ng bahay at maghintay para sa karagdagang mga tagubilin. Mahirap i-filter kung ano ang lehitimong balita at kung ano ang hindi. Ngunit subukang huwag mahulog sa mga peking balita sa Facebook at manatiling kalmado.
Kahit papaano ay magsikap na iwanan ang pagnanais na mag-impake ng iyong mga gamit at magtungo sa mga buron. Kasabay nito, ang mga pamahalaan at mga siyentipikong eksperto ay magbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga pakikipag-ugnayan ng alien. Mula dito, ang mga kaganapan ay maaaring maganap sa iba't ibang paraan. Una, maaaring hindi tayo makakuha ng anumang auditory o visual na tugon. Wala naman. Ito ay maaaring mga hulugan ng anumang bagay mula sa alien spacecraft ay walang anumang alien na nakasakay. Yun pala, ang mga alien ay naghihintay para sa kanilang alien backup upang iprito tayo. Ang isa pang posibilidad ay ang mga alien ay tumugon at sinubukang makipag-usap ng walang armas. Hindi ako makapagsalita sa mga posibleng intensyon nila. Para sa lahat ng alam natin, maaaring gusto nilang alisin tayo at panatilihin ang Earth sa kanilang sarili. Dahil sa hadlang sa wika, maaaring hindi maayos ang ating mga pakikipag-ugnayan. Magsisimulang tumaas ang mga tensyon. Patay tayo. Ang mga nilalang na ito ay may teknolohiya upang maglakbay sa Earth. Malamang na mayroon din silang kakayahan na bumuo ng ilang napakahusay na armas. Malamang na pinipindot din ng mga sibilyan ang panic button hanggat maaari. Samantala, ilalagay ng mga pamahalaan sa standby ang kanilang mga sandatang nuklear. Yun ang magiging pinakamahusay at pinakamapanirang sandatan natin laban sa kanila. Yun ang iniisip natin. Maaaring lumabas na ang mga alien ay may masamang reaksyon sa mga bagay sa Earth na nakasanayan nating lahat. Kung sabihin natin ang kanilang balat ay natunaw kapag nadikit sa tubig, kung gayon, ang pagkatanggol sa ating sarili laban sa kanila ay magiging simple. Hindi ko sinasabing ang mga alien ay kinakailangan magdala ng kapahamakan sa Earth. Maaaring hindi nila tayo sasaktan. Ngunit kung ang ilang mga mapanganib na microorganism mula sa kalawakan ay sumabay sa kanila at nakapasok sa ating mundo, tayong mga tao ay maaaring walang natural na kaligtasan sa sakit sa mga extraterrestrial microbes na iyon at maaari nilang dahan-dahang ubusin ng ating mga species sa planeta. Sa kabilang banda, kung ang mga alien ay hindi pumunta dito upang makipagkaibigan, matagal na tayong nawasak bago tayo magkaroon ng pagkakataong mag-alok ng kapayapaan sa pagitan ng mga matalinong nilalang. Sa anumang kaso, hindi pa tayo handa para sa pagbisita ng mga manlalakbay sa pagitan ng mga planeta. Mas mabuting maghanda tayo para sa unang pakikipag-ugnayan o baka dapat nating subukang salakayin ng mga alien sa kanilang mundo bago nila tayo salakayin. Ngunit iyon ay isang paksa para sa isa pang paano kung. Salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, and follow for more video like this. At kung may star ka dyan, please support my content. Maraming salamat po.